Nahirapan ka ba sa previous topic natin about analysis of single reinforced beams? So today we will discuss some more examples para mas maintindihan mo yung topic na to. So tara, let's try. Okay, so yan. Pakita ko lang yung summary ng ating analysis of single reinforced beam. So, tatandaan nyo for one layer of reinforcement. Yan. So, for one layer of reinforcement, yung D natin ay equal lang sa D sub T natin, okay? Ibig sabihin, same lang yung tinitingnan natin ng stress at saka ng strain. So, yung stress dito sa level na to, which is Fs, and yung strain dun sa level na yun, which is epsilon sub T. Okay, so yan yung ating gagawin. Now, for one layer of reinforcement, ganito lang yung process natin. Kapag yung C natin ay less than or equal sa Cmax for tension controlled ha. Ito ha, so 3/8 times D sub T. Okay? So yung C doon ay yung distance from the extreme compression fiber papunta dun sa ating neutral axis, itong distance na to. So ito yung ating neutral axis or yung location kung saan zero yung strain. Dito din yung location na zero yung stress. Okay. So, next natin, yan. Dito guys, pwede rin na A ang gamitin natin or yung depth ng compression block. Ngayon, kung yan ang gagamitin natin, kailangan yung Cmax natin, hindi siya Cmax. Dapat ito ay Amax. Which is equal dun sa beta sub 1 times yung Cmax natin. Okay? Ayan. Yan. So, ganito setup. If C is less than or equal sa Cmax na pang tension control, therefore, the section is tension controlled. And ang ating setup dito is yung Fs nyo ay greater than sa Fy. Most of the time, ganyan. So, pag ganyan, yung Fs natin sa equation ng T, which is ito, diba, ito ay As, Fs. So, itong Fs na to ay papalitan nyo na siya ng Fy since nag-yield yung ating steel dun sa tension side ng ating beam. Okay, then at the same time, yung ating strength reduction factor phi ay 0.9 kapag tension control. Yan, ganyan kadali kapag single layer of reinforcement lang or one layer of reinforcement. Now, kapag yung C natin or yung A ay greater than sa Cmax or yung ating Amax, for tension controlled, ganun pa din. For tension controlled section to, yung 3/8 D sub T. Then the section is not tension controlled, therefore you have to check the value of Fs to check or to verify kung nag-yield ba yung stress natin dun sa centroid ng tension bar. So if Fs ay greater than or equal sa Fy, therefore yung ating section is under transition zone. So ganun pa din, use Fs equals Fy. So ibig sabihin itong Fs dito sa equation na to kanina ay gagawin nating Fy. And then you need to calculate now yung epsilon sub T or yung strain dito sa tension bars natin, doon sa pinakailalim, to determine the value of phi kasi mababago na hindi na siya 0.9. Magiging na yan, magre-range na siya from between 0.65 to 0.9. So pagka nasa transition zone tayo, yung 0.65 natin, ganito yung setup, yung epsilon sub T natin ay ganito. Yan. Diyan na siya magre-range. Now, pag nakita natin na ang Fs ay less than Fy, therefore, the section is compression controlled. So, kapag ganyan, you have to recompute the value of C. Bakit? Kasi initially, we assumed na yung Fs ay equal sa Fy. And since na mapoprove natin na hindi siya tama or wrong yung assumption natin, you have to re-evaluate yung value ng C. So, paano siya gagawin? Ganun pa din, C equals T pa rin yan. Pero this time, yung ating C equals T ay magiging
0.85 f prime of C times yung beta sub 1 times C times natin sa B. No, yung beta sub 1 times C ay yun yung ating A, okay? Tapos yung ating ASFY, gagawin natin siyang ASFS. Which is yung FS natin, as discussed do sa mga previous natin na video, yan ay gagawin yung 600 times D minus C over C. And dyan yung makukuha yung value ng C na bago. Okay? So, panibagong value ng C natin na gagamitin dyan. Now, since hindi nag-yield yung steel natin, you have to use a value of phi which is yung ating 0.65 for compression control section. Okay? So, that's it for the summary. Pero mag-try pa din tayo ng isa pang problem para mas maintindihan nyo yan. Okay? So, ayan. Okay, for sample problem, a rectangular beam has P equals 350 mm and an effective depth of 500 mm. So, sulat natin dito. Lagyan ko to ng 500. Okay? Yan. So, we have here 350. Then, yung AS daw natin ay equal sa 3 pi over 4 times 32 squared. Okay? Next, we have F prime of C na 35 MPa. And then, yung ating Fy na 414 MPa. So, first of all, you need to assume na yung ating Fs ay greater than Fy or equal sa Fy na lang. Para madali, ano? So, hindi natin alam pa kung tension controlled siya or transition or compression. Pero, since one layer lang ng reinforcement yan, we are now assuming na ito ay tension controlled na, since one layer siya ng reinforcement, isang layer lang. Iba kasing case kapag dalawa yung layer. So, mamaya, di-discuss ko yan pag nandun na tayo sa dalawang layer. So, if we assume Fs equals Fy, then ang ating C equals T, or compression equals tension, ay magiging 0.85 F prime of C times A times B, and then yung ating tension ay AS. Instead of Fs, gagawin natin siyang Fy. Okay? Ayan. So, substitute natin dito yung mga values. So, 0.85, then 35, and then yung A natin ay unknown, B natin ay 350. And then, AS natin, we have here yung 3 pi over 4 times 32 squared. Then, Fy natin is yan, 414. Okay? Yan. So, dito makukuha natin yung value ng A. And then, i-compute natin, no? Wait lang. Calculator. Calculator natin lagay. So, type nyo lang dyan, no? So, 3 times pi over 4 times natin siya sa 32 squared. Okay, then times natin sa 414. Then divide nyo sa 0.85 times sa 35. Ita times natin sa 350. So, yan. So, makuha nyo yung 95.93. Okay? So, 95.93. So, mm. And then, check natin yung value ng C, which is equal to A over beta sub 1. Now, since tatandaan nyo, yung ating FC prime or F prime of C is 35, more than 28 yan. Therefore, we need to calculate the value of beta sub 1. So, bago natin i-compute itong C, gagamitin natin yung formula. So, beta sub 1 ay equal sa 0.85 minus 0.05 F prime of C minus 28 divided by 7. Okay? Ayan. So, by formula, makukuha nyo na yan. Or pwedeng calculator technique, punta kayo sa mode 3.2. Lagay nyo yung 0.85. Lagay natin 28 pala dito. And then, 56
Then, lagay natin dito yung 0.85 and 0.65 dito. Okay, and then, AC natin, press AC, and then, lagay nyo yung F prime of C natin na 35. Then, kuhanin natin yung Y hat niya to determine the value of beta sub 1, which is 0.8. Okay? So, 0.8 yung ating beta sub 1. So, substituting dito sa ating 95.93, divide natin siya sa 0.8. So, dito makukuha na natin yung value ng C natin, which is equal to 119.9125. Yan. Okay, so yan. The next step is to determine yung Cmax. So, as discussed sa last natin na video, Cmax natin is 3/8. D sub T, for tension control. So, 3/8 times natin sa D sub T natin, which is 500. So, check natin, no? So, 3/8. Balik ko muna sa computational mode. So, 3/8. And then, times natin sa 500. Ayan. So, we have here 187.5. Okay? Now, ibig sabihin yan, since yung ating C ay less than Cmax, okay? So, ibig sabihin tama yung assumption natin, yung Fs ay greater than or equal sa Fy, and yung ating phi value is 0.9. So, kapag ganyan, makukuha niya na yung ultimate moment capacity. Kasi, gagamitin na lang natin yung formula ng Mn, which is equal to T times D minus A over 2, or yung C times D minus A over 2. Pwede nyo parehas siyang gamitin. No? So, pero sa akin, ang gamitin ko na lang ay ito. Since yun yung madaling i-type din. No? So, AS natin is 3 times sa pi over 4 times 32 squared. Then, yung ating Fy ay 414. So, tama yung assumption natin. Correct assumption. Times natin sa D, which is 500. Minus natin sa A over 2, which is 95.93 over 2. Then, divide natin to guys by 1 million. Yan. So, makukuha natin dito yung ating Mn. So, our Mn here is equal to, natin, no? So, 3 times pi over 4 times sa 32 squared. Then, times natin sa 414 and then 500 minus yung A natin na nakuha, 95.93 divided by 2. And so, divide natin sa 1 million. Yan. So, you will get 451.527. So, 451.527 kilonewton meter. And then, to determine the phi Mn, just multiply this by 0.9. Ito yun. Times sa 451 natin, 0.527. Yan. So, ang value ng ating phi Mn ay equal sa, yan, times ko lang to sa 0.9. Yan. So, we have here 406.374. Okay? So, that's it for this problem. So, hope na gets nyo kung paano to i-solve. Yan. So, hindi nyo na kailangan i-check yung strain at saka yung stress pag ganyan. Since C ay less than sa Cmax. Okay? So, that's it for this problem. Okay, so try naman natin itong problem na to. Binago ko yung given, check natin kung ano mangyayari. So, for this example, or for this problem, same lang yung process, So, para makita nyo lang yung ibang condition. So, yan ko to ng bakal. Oh, sorry. So, ito ay bilog. Yan. Okay, so, yan. So, this one is
This one's 500. Okay? 500 pa din. Pero naging 250 na lang yung width ng ating beam. Okay? Then, same value of AS, tatlong pi over 4 times 32 squared. Then, F prime of C natin is 28 megapascals and Fy is 414 MPa. Okay? So, for this problem, assume ulit natin na yung Fs ay equal sa Fy. And then, ang next step is C equals T ulit. Okay? Then, 0.85 F prime of C, AB equals sa AS, Fy. Since inassume natin ng Fs ay equal sa Fy. Then, substitute 0.85, then 28. Then, yung A natin na unknown, and then B natin na 250. Then, AS, 3 times pi over 4 times 32 squared. And then, times natin yung Fy natin na 414. Okay, so dito makuha natin yung value ng A. So, check natin, Okay, so ASFY ulit, 3 times sa pi over 4 times natin sa 32 squared, and then times ko sa 414 divided by 0.85 ng 28 times sa 250. So, here, makakakuha tayo ng, check natin ulit So, 3 times pi over 4 times 132 squared times 414 divided by 0.85 times 28 times 250. Yan. So, we have here 167.878. Now, to get the value of C, kailangan natin yung A over beta sub 1. So, since si F prime of C is 28, automatically, 0.85 yung ating beta sub 1. Okay? So, kanina, nag-compute tayo ng beta sub 1 kasi lumagpas siya sa 28 pero siya ay less than sa 56. For F prime of C na less than or equal sa 28 megapascal. Okay, so to calculate the value of C, lang natin to, substitute lang natin yung values, So, yung 167.878, i-divide natin siya by the value which is, value ng beta sub 1 which is 0.85. So, divide ko to by 0.85, then you will get 197.504. 197.504. And then check if yung Cmax natin for tension controlled. So, 3 over 8. Ito ay tension controlled, na Cmax. 3 over 8 times d sub t. So, 3 over 8 times sa 500. So, kanina nakuha natin dito is 187.5. Check natin ulit. So, 3 times 500 divided by 8. Yan. So, 187.5. So, since ang C natin ay greater than pala sa Cmax, i-check natin yung value ng Fs. So, check Fs. Okay, check natin yung Fs. So, Fs ay equal sa 600 times sa D minus C over C na na-compute natin. So, try natin to verify kung yung Fs natin ay greater than sa Fy. So, check natin 600 times D, which is 500, minus natin sa C, which is yung ating 197.504, divided by 197.504. Yan. So, pag na-compute natin to, pag na-check natin kung tama, So, ito ay gagawin nating 197.504. So, ito ay 197.504. Check natin yung kanyang Fs.
So here, makukuha nyo na 918.957. Okay? So 918.957. Yan. So since siya ay greater than dun sa ating Fy na ang value ay 414, so therefore this is under transition zone. Tama pa din, no? Fs ay greater than Fy pa din. So tama yung assumption natin. Okay, so tama yung assumption natin dito. Pero siya ay nasa transition zone. So kapag nasa transition zone tayo, ang next na step na is to determine the value of phi using yung ating equation. Ano? So yung value ng phi natin equals sa ngayon sa depende sa strain. Ano? So kunin mo natin yung strain. So yung strain natin is ito. So 0.003 times D minus C over C. Yan. So ito kasing kanina, divide lang natin to sa 600, sa 200,000 pala. So makukuha nyo yung strain dito, which is 0.00459, 0.004595, ano? Yan. So bakit pwede yung ganon? Kasi tatandaan nyo, itong epsilon sub t natin ay equal din yan sa Fs over yung ating 200,000. So kung nakuha nyo yung Fs, pwede natin i-divide to sa 200,000. Okay? To get the value of strain. Now, ang condition lang dito, kung gagawin nyo to, dapat ay for one layer of reinforcement lang. Huwag nyo gagawin to dun sa dalawang layer kasi iba yung nakukuha natin dun na, na Fs. Yung Fs kasi ay para dun sa centroid of tension bars. Okay? So, for one layer of reinforcement nyo lang yung pwedeng gawin. Kapag two layers, hindi nyo siya pwedeng gawin kasi iba na yung Fs dun sa outermost layer ng reinforcements natin. So, dito, since nakakuha tayo ng value ng epsilon sub t, you can now calculate for the value of phi, which is magdedepende siya sa value ng epsilon sub t natin. So, by formula, yung phi natin ay equal sa 0.65 plus 0.25 tatimes natin dun sa epsilon sub t natin minus sa Fy over Es. Divide natin siya by 0.005 minus sa Fy over Es. Yan. So, by formula, ganyan yung gagawin natin. Okay, so, substitute nyo lang dito yung mga values. So, dito sa epsilon sub t ay yung 0.00459, 4595, ano? Then, Fy over Es natin, substitute nyo lang yung 414, di-divide natin sa 200,000. Then, makukuha nyo dyan yung yan. So, ito yung 414 divided by natin sa 200,000. Yan. So, meron kayo ditong 0.00207. Yan. So, substitute lang tayo dito, guys, sa values dito. Ano? Ito, tsaka ito. And makukuha nyo yung value ng ating phi. And para sa shortcut natin, you can use calculator technique na lang. Since linear to, so ang gawin natin dyan ay pwede kayo sa mode 3-2 dun sa linear regression na form na stat, Okay, so lalagay nyo sa x and y. So yung x natin yung strain, yung y natin yung phi. So lagay nyo dito class yung Fy over Es.
for the first element dito sa table. Then, lagay nyo dito yung 0.65. Then, 0.005. Dito yung 0.9. Then, to calculate the value of phi, itatype nyo lang sa calcu yung value ng epsilon sub t times yung y hat niya. Okay, dito yung ating value ay itong 0.004595. Yan. Then, ita-times natin siya sa y hat para makuha natin yung value ng phi. Or pwedeng by formula yung gawin nyo. So, dito kasi shortcut na yung ginawa ko kasi nakapag-compute na din naman tayo ng by formula. So, lagay ko lang dito yung 414 over 200,000. And then, dito ay 0.005. Then, dito sa y ay lagay natin yung 0.65. And ito yung 0.9. Yan. So, kunin natin yung value ng epsilon sa t. So, ito yon. Then, ikuhanin natin yung y hat. Yan. Yan. So, meron kayo dito makuha na 0.865. Yan, wala. So, 0.8654. 0.8654. Okay, so pag nakuha nyo na yung phi, yan. Punta na tayo dun sa sa MN ulit, So MN natin ay ASFY times sa D minus A over 2 or pwede rin yung 0.85 F prime of C times A times B times D minus A over 2. So dito gawin na lang natin na ito, So 3 pi over 4 times sa 32 squared times sa Fy natin na 414. Then, ita-times natin to sa D natin na 500 minus yung A natin na na-compute kanina, which is itong 167.878 divided by 2. So, i-divide natin to sa 10 to the 6, or 1 times 10 to the 6, or 1 million. Okay, so, yan. I-try natin to sa calculator. Ito, store ko muna siya sa A. Kasi gagamitin natin mamaya. So, tatlong area ng pi over 4 times or area ng 32 mm bars natin. Times natin sa 414. Then, times natin siya sa 500 minus sa 167.878. Divide natin siya sa 2. Then, divide natin sa 1 million. So, we have 415.593. Kilonewton meter. And then, makukuha natin dito, class, yung ating VMN, which is equal dun sa 0.8654 multiplied by 415.593. So, makakakuha tayo dito ng 359.665. So, ito yung sagot natin dun sa question. Okay? Ayan. So, that's it for this problem. Okay, so let's try this last problem. Yung final natin na problem for, singly reinforced na one layer lang, So,
a rectangular beam has B equals to 50 mm and an effective depth ulit na 500. Ito guys, iniba ko lang yung number ng bars and binaba ko yung compressive strength ng ating concrete. Okay? So, same process pa din. Assume pa rin natin na i-assume pa din natin na Fs ay equal sa Fy. And then, i-verify na lang natin mamaya. So, C equals T pa din. So, same yung solution. 0.85 F prime of C, AB, equals sa AS Fy. Sulat lang natin, 0.85 times sa 21. A times sa B natin na 250. Then, AS natin na 4 na pi over 4 times sa 32 squared. Times natin sa Fy, which is 414. Okay, so check natin, no? So 4 na pi over 4 times sa 32 squared times natin sa 414, divide natin siya sa 0.85 times sa 21 times sa 250. Yan. So 298.4502. 298.5 ano to? 4502. Okay, so since C prime natin or F prime of C is 21, so beta 1 ay equal sa 0.85. Ano? For F prime of C na less than or equal sa 28 megapascals. Next. So calculating the value of C. So we have here A over beta sub 1. So ito lang, divide natin sa 0.85. Ano? So 298.4502. Divide natin siya sa 0.85. And then makukuha natin yung yung value nito. So divide ko sa 0.85. Magkakaroon tayo ng value ng C na 351.118. Okay? mm. 351.118 mm. Now, checking the value of Cmax for tension control. So we have here 3 over 8 D sub T. So 3 over 8, times natin siya sa 500. And then makukuha nyo dito yung nakuha natin kanina, which is 187.5. Yeah, so we have here 187.5 mm. Okay, so sa conclusion, C is greater than C max. Therefore, siya ay not tension controlled. So you need to check the value of Fs. So check Fs. So to calculate the value of Fs, lagay natin dito. So by formula, 600 times D minus C over C. Ito naman, kahit di nyo sa ulo yung formula, na-derive na natin yung last time. Okay, so dito ay 600 times sa 500 minus yung value ng C natin, which is 351.118. Okay, divided by the value of C ulit. Yan, divide siya dito. Okay, so yan, pa-compute ng Fs. Yan, pagka na-compute nyo yan, ang lalabas dyan ay dapat ganito. Check natin. So 351.118. Okay? Yan, so we have here 254.4136. Megapascal. So, since siya ay less than dun sa ating Fy na 414, tatandaan ito yung ating Fy. Therefore, wrong yung assumption natin. Wrong assumption. Bakit? Kasi ang assumption natin ay ito. So, wrong assumption tayo dyan. Mali. Yung Fs natin ay
less than. Kasi tatama lang siya kapag greater than or equal. Okay? Okay, so kung mali yung assumption nyo, uulitin natin yung C equals T. So, ikakopy ko lang to. So, recalculate the value of C. So, dito, mapapalitan natin, i-ano ko to ng, ganyan kasi yan, no? So, para makuha natin yung value ng C, kailangan i-replace natin yung mga nasa formula. So, yung A, papalitan ko siya ng beta sub 1 times C. Then, yung Fy, gagawin natin, ito pala hindi Fy, so this is Fs dapat. So, ito dapat ay Fs. Since hindi nga nag-yield, So, yung ating Fs here, magiging ganito. Yan. So, magiging ganito yung ating Fs. Okay? Yan. So, dito makukuha na natin yung value ng C. So, substitute na lang tayo dyan, class. So, 0.85 times sa 21. Beta sub 1 natin ay 0.85 times C times 250. Then, for our AS, apat na pi over 4 times sa 32 squared. Ita times natin sa 600 times D na 500 minus sa C over C. Yan. So, dito makukuha natin yung value ng C. So, sa na lang, shift solve na lang natin para mabilis. 0.85 times 21 times 0.85 times sa 250 times x or yung C natin na hinahanap, equate natin sa 4 na pi over 4 times 32 squared. Then, tatimes natin sa 600 times 500 minus sa value ng x or value ng C. Then, shift solve natin. Guys, pag mag-shift solve tayo, ang aking suggestion sa inyo, ilapit nyo siya dun sa possible value. So, yung na-compute natin kanina ay 351. So, siguro, ilalapit ko na lang to sa 350 para mabilis yung shift solve natin. Okay? Ayan. So, ay, may mali pala. May napansin ko ako na mali dito. Ito ay 0.85 dapat. So, double check natin. 0.85 FC prime times 0.85 na beta sub 1 to 50. Yan. So, you need to verify din ha. Kasi, minsan nagkakamali yung type natin sa calculator. So, iti 350 ko dito, Yan. So, lalabas is 310.518. So, 310.518. So, ito yung gagamitin natin na value ng C. And then, you need to check the value of Fs. Check natin, yung value ng Fs. Para malaman natin kung So, Fs ay equal sa same formula, 600 times D minus C over C. So, substitute nyo lang class dito. Store ko lang siya sa A. And then, kuhanin natin yung value ng Fs. So, this is 500 yung D natin. Bawasan natin yung A natin na nakuha and A sa ilalim. Okay, so here, makakakuha tayo ng 300. Check natin ulit ha. So, ayan. 366.129 na F. So, ito ay 366.129 megapascals, which is tama na less than Fy. So, dito ay tama na yung assumption natin. And then, ang next step natin dyan is to calculate the value of strain.
Okay, so adjust ko lang dito para makita nyo. Yan. Strain naman natin ay 0.003 times sa D minus C over C. So sabi ko nga kanina, pag 1 layer, pwede nyo na lang itong divide ng 200,000. Pag 1 layer lang yun. Okay? Yan. So makakuha kayo dito ng 1.8306. Times 10 to the negative 3. And ito class, kaya ako kumuha ng epsilon sub t para ma-prove na siya ay compression controlled. You know? So kasi, automatically, pag isang layer lang yung reinforcement mo, kapag yung Fs mo ay less than sa Fy, automatic yan, compression controlled siya. Ano? Pero for verification purposes, kinumpute ko yung itong epsilon na to. Actually, you can skip this part kasi alam natin na kapag Fs ay less than Fy, for singly reinforced beam na single layer lang or one layer lang, yan ay compression controlled section na. So, i-verify natin para makita nyo. So, i-compare natin yan sa epsilon sub ty or yung ating Fy over S. So, kanina, we have here 414 over 200,000. So, 0.00207. Okay? .00207. And comparing yung ating value ng epsilon sub t na 0.0018306. So kung makikita nyo, yung ating epsilon sub t ay less than the value of Fy over Es. Therefore, siya ay compression control. So, guys, hindi nyo kailangan na i-prove pa to kasi automatic yan. If, ilagay ako ng note dito, one layer of reinforcement okay, so if one layer of reinforcement kapag Fy ay less than or Fs ay less than Fy, tatanda na, if Fs is less than Fy, yung ating epsilon sub t ay less than sa epsilon sub ty or yung ating Fy over Es. Automatic yan. And for one layer of reinforcement. For one layer of reinforcement. Therefore, yung ating Phi ay 0.65 na kaagad. For one layer of reinforcement only. Okay, so next is, yan, makukuha na natin yung value ng Mn. So, calculating the value of Mn. T times D minus A over 2. So, Mn natin is As, 4 na, 32. Times yung Fs natin. So, lagay ko lang dito class yung, kasi baka Fy ang magamit nyo. So, Fs na gagamitin natin dito ha. Times sa D minus A over 2. Bakit Fs? Kasi yung Fy natin, yung Fs natin ay less than sa Fy. So, kaya Fs ang ginagamit natin, no? Okay din natin. If Fs or kung ayaw nyo malito, ito na lang, 0.85 F prime of C times A times 0.85 F prime of C, A times B times D minus A over 2. Yung A dito ay yung ating bagong na-compute, So, manggagaling dun sa value ng bagong C. So, pagka naman Fs ang ginamit nyo, ito yon. Okay, so, sige, kunin natin yung A kanina. So, A equals sa beta 1 times sa C. So, 0.85 times yung value ng C natin na bago. So, ang bago nating value ng C ay 310. Copy ko lang dito. Hindi nyo nagagamitin yung nauna. Hindi nyo nagagamitin tong 351. Okay?
Yan. So, 0.85 ng 310 times 310.518. 85 no. Yan. So, ito ay 263.9403. 263.9403. Yan. So, yan. Pag nakuha nyo na yung A, pwede natin siyang isalpak dito sa equation. Okay? So, for Mn, equal siya sa 4 na pi over 4 times natin sa 32 squared. Then, for our Fs, na-compute natin siya kanina dito, which is itong 366.129. Then, ta-times lang natin siya sa D, which is 500, minus yung A over 2 natin na 263.9403 over natin sa 2. So, divide natin siya ng 1 times 10 to the 6. Yan. So, yan. Ito yung ating magiging value ng Mn. Ta-type na lang yung sa calculator. So, guys, double check lagi kasi minsan nagkakamali. Ano? So, 32 times sa 366.129 times natin sa 500 minus sa 263.9403. Divide natin siya by 2. Yan. So, divide natin sa 1 million. Yan. So, meron kayo ditong 433.478. kilonewton meter. Okay, so to get the value of Vmn, times lang natin yan sa 0.65. Ano? Times natin to sa 0.65. Okay, so yan, makuha natin si 281.761. Yan, kung mapapansin nyo, kahit madaming bakal, mahina yung capacity niya, ano? So, hindi siya sa pagdami ng bakal ay sa paglakas ng capacity. So, laging, ano yan, chine-check natin kung within the limits para hindi bumaba yung kanyang strength reduction factor. Okay? So, ito yung ating, sagot dun sa final problem natin for one layer of reinforcement. Okay? Okay, so yan. Proceed tayo sa dalawang layers naman or 2 or more. Okay. So for 2 or more layers, yung ating D or effective depth ay not equal to sub D. Ibig sabihin, yung centroid ng reinforcements natin ay hindi same dun sa or yung distance from extreme compression fiber papuntang centroid ng reinforcement natin ay hindi equal dun sa distance na mula sa extreme compression fiber papunta sa centroid nung outermost layer ng ating reinforcement. So, ito yung tinatawag natin na outermost layer ng ating reinforcement. Ano? Yan. So, kung mapapansin nyo sa ating stress diagram, yung ating tension and yung Fs ay nakaturo doon sa centroid ng reinforcements natin. While dito naman sa strain diagram, yung ating epsilon sub T ay nakaturo siya doon sa last layer ng ating reinforcement. Okay? Ayan. So, magta-try tayo mamaya ng problem para mas maintindihan nyo kung paano ginagawa itong nakalagay dito. Okay, so for 2 or more layers of reinforcement, ganito yung setup natin. Check ulit natin yung yung C. So, assuming na Fs equals Fy and makukuha yung value ng C or A, i-check natin siya if it's less than or equal sa Cmax for tension control. So, ito yung 3 over 8 D sub T natin. And kapag ganyan yung condition, section natin is tension controlled. And pwede na natin i-assume na yung Fs ay greater than Fy agad.
Kasi maliit lang naman yung difference dito ng kanilang ano, or yung distance between D sub t tsaka D. Okay? So, we can use Fs equals Fy sa tension formula. So, dito ay instead na ASFS, gagawin na lang natin to na Fy. Okay? Then, phi is 0.9. Next, for C is greater than Cmax, so therefore yung section natin ay not tension controlled. So we have to check the value of Fs. And ito na yung mga condition. If Fs ay katulad din ng kanina, so tatandaan nyo, yung Fs ay nandun sa centroid ng reinforcements natin or ng rebars. Ano? So if Fs is greater than or equal Fy, so nandun tayo sa transition zone. So you need to calculate epsilon sub t to check yung phi natin. Pero may mga cases minsan na tawag nito. May mga cases na hindi nag-yield pero nasa transition pa din. Ano? So, dun yan sa papasok sa Fs dito sa sunod natin na setup or condition. Etong Fs less than Fy. So, you need to calculate or recompute yung C. And gagamitin natin yung bagong C to determine Fs and epsilon sub t. Kasi sometimes ay hindi nag-yield yung centroid ng reinforcements natin pero yung ating bakal sa ilalim ay mag-yield sa more than siya dun sa Fy over Es natin. Ano? So, minsan ganun. Ibig sabihin, nag-yield yung bakal natin sa ilalim, dun sa outermost layer. Possible yan. So, you have to check if section is under transition zone or compression control section siya. Okay, so para maintindihan nyo to lalo, let's try some examples here. Okay, so a reinforced concrete beam is 250 mm wide and with an effective depth of D equals 400. Okay, so palitan ko lang to. Like 3 M, okay? Yan, so given na dito yung ating mga parameters. So we have here effective depth down at 400 mm and effective depth to centroid of outer layers of 430 mm. Okay, so drawing natin, no? So sabi sa problem, ito daw yung D natin, which is 400. And meron daw tayo dito sa outer layer na ito ay 400. Okay, so yan. O, ibig sabihin yan, meron tayo ditong, possible meron tayo ditong, reinforcements. Possible lang. Ilagyan ko lang to, no? Wala siyang exact na, meron pala dito, 6 na 16. Yan, ito yung ating tsura nung, beam. Tapos 250 mm itong, so this is 250 mm, okay? Yan, so the beam is reinforced with 16 mm diameter bars. So ito yon. Then use F prime of C na 28 megapascals and our Fy na 276 megapascals. Yan. Use 1.2 dead load plus 1.6 live load. So for this problem, ganun ulit yung gagawin natin. We need to assume
Fs ay equal sa Fy. So, to determine kung gusto natin malaman kasi kung siya ay tension controlled, ano? And kung nag-yield ba yung bakal. So, gamit ulit yung C equals T. So, ito ay 0.85 F prime of C times A times B equal sa AS Fy. Okay? So, 0.85 F prime of C natin na 28. Then, yung ating A na unknown and then B natin na 250. Equate natin yan sa AS which is 6 na pi over 4 times sa 16 squared. Okay? Then, times natin sa Fy which is 276. Yan. So, dito makakuha na natin yung A. So, 6 times sa pi over 4 times sa 16 squared times natin sa 276. Divide natin siya sa 0.85 times 28 times sa 250. Yan. So, meron kayo dito ang 55.959. Then, get the value of C. So, by getting yung, by using formula ng A over beta sub 1. So, for F prime of C na 28 and below, so you will use beta sub 1 na 0.85. Okay, so 55.959. Divide natin siya sa 0.85. Okay, so divide ko to sa 0.85. Yan, so meron tayong 65.835. Okay, so next setup is kunin natin yung Cmax. Okay, so for our Cmax, 3 over 8 d sub t. So yung 3 over 8 natin na d sub t, so d sub t natin is 430. So dito ay makukuha natin yung ano natin. So 3 over 8 times natin sa 430. Yan. So automatically yan 161 kung 161.25. So ibig sabihin nito C is less than Cmax. Therefore tayo dito ay tension controlled. Okay? So kung tension controlled yan, most of the time, yung ating Fs dito ay magiging equal sa or greater than Fy. Ito ay most of the time. Ano? Ngayon, kung ano kayo, kung sigurista kayo, you can calculate the Fs and verify kung siya ay more than sa Fy. Pero sa aking case, hindi ko na yan i-check kasi sure ako na most of the time nga ay Fs ay greater than Fy. So, para ma-prove natin, try natin gawa ng strain diagram. Okay? Kaya hindi ko na check yan. Kasi masyadong malayo kasi yung gawa ko dito ng stress diagram pala yung gagawin na ano. Hindi, yung strain diagram para ma-check natin yung Fs. Ano? So, let's say for example, ito yung ating epsilon sub t. Ito yung outer layer reinforcement. And then ito yung centroid natin. So, ito yung ating epsilon sub s. Okay? So, ito ay d minus c. And then ito yung ating d sub t minus c. Okay? So, ang gagawin natin dyan, you check kung anong value ba ng epsilon sub s or ng Fs, epsilon sub s by ratio and proportion over d minus c. Weight natin siya sa epsilon sub t. Divide natin sa d sub t minus c. Okay? So, if isa-set natin ito sa strain natin na 0.005,
Tingnan natin ang magiging value ng Fs. Lagyan natin dito. So, 0.005 times sa D minus C over sa D sub T minus C. And take note, this one is Fs over Es. Ano? Okay, so yan, diniderive ko para makita nyo. Ibig sabihin yan, no, kung isusundo natin tong or tutuloy natin tong equation na to. So, we have here Fs equals sa 200,000, which is yung ating ES, times natin sa 0.005 times sa D minus C over D sub T minus C. Okay, so Fs is 1,000 D minus C over D sub T minus C. Yan. So, kapag yung strain natin ay 0.005, i-check natin yung value ng stress. Given here yung D natin and D sub T natin na minus C. Ano? Ang C natin na gagamitin dito is yung value ng C kapag 0.005 yung strain, which is yung ating Cmax. So, tingnan natin kung ano magiging Fs niya. So, 1,000 times natin sa D natin na 400 minus sa Cmax natin na 161.25. Divide natin sa D sub T na 430 minus sa 161.25. So, check natin kung anong value ng Fs. So, 161.25 by 430 minus sa 161.25. Yan. Kung makikita nyo, siya ay 888.372 megapascals. Ito ha, kapag nakita nyo na nag-yield yung steel natin sa 0.005, ibig sabihin yung stress dun sa centroid ng bakal natin, which is ito, ay 888.372, which is greater than Fy. Ganun agad yan. Ibig sabihin, kung mas malaki pa yung strain, mas malaki yung value nito, ibig sabihin, mas malaki pa yung value ng Fs. Therefore, mag-yield pa rin talaga. Ano? Okay, so kailan yung case na hindi mag-yield yung ating bakal dun sa centroid ng reinforcement? Ganito yan, no? Gagamitin ko pa rin itong formula na to. Pero this time, yung Fs, i-equate ko siya sa Fy. Gagawin ko itong Fy. This time, given pa rin to, given si Cmax, given si C. Tingnan natin yung value ng D na kung saan ano siya, hindi mag-yield yung ating yung ating centroid ng reinforcement, ano? Or hindi mag-yield yung stress dun sa centroid ng reinforcement na nakalagay dito. So, sample lang, no? So, kung ang Fy natin ay 276, equate natin sa, di ba ito ay 1,000, ano? Tapos, D minus yung Cmax natin na 161.25. Tapos, ito yung D sub T natin na 430 minus 161.25. Check natin yung value ng D, ano? So, kaya ko tinatry to para ma-prove natin na nabihira yung hindi mag-yield yung bakal na pagka-tension controlled na. Ito pala ay 161.25. Okay? Check natin anong value ng D para ganun. Okay? So, tingnan natin sa, let's say, ano ba to? 400.
Hindi, ano? So, 235.425 mm. Therefore, para hindi mag-yield, if, gawin natin ang ano dito, if D ay less than sa 235.425, yung ating Fs ay less than sa Fy, which is, kung mapapansin nyo sa beam natin kanina, yung 235 na yon, 0.425, ay nandito ba banda yon? Nandito pa banda yon. Imposible yon, ano? Napaka-imposible yon na nandito pa yung 235 natin. Okay? Napaka-imposible niyan sa actual. So therefore, ang ating kailangan lang dyan is, kumbaga para ma-eliminate na natin yung pag-check ng Fs natin, we can accept na yung Fs ay greater than Fy for tension control section pagka dalawang layer. Ano? 2 or more layers. Yan. So, sobrang imposible niyan, class, na yung D natin ay nandun sa 235.425 tapos yung D sub T nyo ay nasa 430. Imposible yan. Ano? Ayan. So, kung na-accept nyo na ganito, Fs is greater than Fy, wala na kayong isipin dyan. Ang gagawin na natin dyan ay ipo-0.9 na natin, di ba? Kapag pag tension control, yung phi natin ay 0.9. So, kukopiahin ko na lang to dun sa magiging ano natin. Okay, so ito yan. Okay ko siya dito para ma-check natin. Ito na lang yung i-accept natin na solution, no? So, yung diniscuss ko kanina, this is just a, computation para ma-prove natin na most of the time ay yung Fs natin ay greater than Fy kapag 2 or more layers, kapag Ci less than Cmax. Kasi masyadong malayo yung effective depth na kailangan mo para hindi siya mag-yield. Okay? So, accept natin yung solution natin dito. Itong ibabox ko na lang ito. Okay, so accept natin to. Yung solution na to. Okay, so para makuha na natin yung value ng design flexural strength ng section. Okay, so for this one, P natin ay 0.9. Okay, so next is, kunin na natin yung Mn. So for our Mn, T equals T times D minus A over 2 or C times D minus A over 2. Okay, so dito ay Mn equals sa T times D minus A over 2 or yung ating C times D minus A over 2. So dito, we have here 6 na. Ito, copy ko na lang to. ASFY na gagamitin natin, no? Ito nga dito, ASFY. Hindi siya Fs. Kasi nag-yield yung centroid ng bakal natin. So, ASFY, tatimes natin sa D minus A over 2. So, D yung gagamitin natin, not D sub T. Ano? So, para dun sa ating D, ang D natin sa problem kanina ay 400. Ano? So, hindi ito ha. Hindi ito. Ito ay dinerive ko lang para makita nyo na imposible yung hindi mag-yield yung ating bakal sa centroid, or yung hindi mag-yield yung stress doon sa centroid ng reinforcements natin. So, T here is 400, yung given mismo. Then, A natin is 55.959 over 2.
times 10 natin to the negative 6 or divide nyo na lang sa 1 million to. So our value of mn here ay compute natin. Kaya na. Natin guys yung kanina. 400 pala to, no? 400. Ayan. So ito yung 400 tapos minus natin sa 55.959. Divide natin sa 2. Yan. Divide natin sa 1 million. So 123.867. Okay, so to calculate the design flexural strength, ita-times na lang natin to sa 0.9. Yan, so meron tayong 111.481. Ating sagot for number 1. Okay? Now, balik tayo dun sa question number 2. So sabi sa problem, calculate the ultimate uniform load that the simply supported beam can carry. Kaso dito wala tayong length ng beam. So lagyan ko na lang ng length. Di ko lang nalagyan to kanina. Lagyan na lang natin ng length ng beam para ma-solve natin yung problem. Seven meter na lang. 7 meters na beam, Okay, so ultimate uniform load, WU. So to get the value of WU, yung MU natin ay equate natin sa PMN. So therefore, it is 111.481. And we need the value of MU from the analysis. So yung ating beam ay simply supported. Drawing ko lang. Drawing ko lang yung beam para mas makita nyo. So we have here the beam. Simply supported yan. Meron tayong length na 7 meters. Then meron tayong uniformly distributed loads. Or load pala. So this is your ultimate uniform load. And take note, yung maximum moment natin here, based dun sa concept sa structural theory, ito ay WL squared over 8. Okay, so ito yung ating max. And yan yung equate natin dito sa MU natin. So WUL squared over 8. So lagay lang natin yung 111. Lagay ko lang to dito. Yan, para mas Okay, so dito ay meron tayong 111.481 equals sa WU times sa 7 squared divided by 8. So makakuha na natin dito yung ultimate uniform load. Okay, so times ko sa 8 to over 7 squared. Okay? Yan, so we have here 18.2 kilonewton per meter. So ito yung ating sagot for number 2. Now, for the last part of our problem, calculate the maximum service uniform live load that the beam can carry if the service dead load is 6 kilonewton per meter. Okay, so discuss natin, no? So pag sinabi nating service, yan ay dead load at saka live load. Or any loads na walang load factors, Yan natin, no load factor.
So, sa problem, D at saka L lang. Now, for factored loads or ultimate loads, ito yung merong load factors, okay? So, para makuha natin yung service load na D at saka L, kailangan natin kuhanin siya dun sa WU. So, yung WU natin ay equal sa 1.2 times yung service dead load plus yung 1.6 times yung service natin na live load. Okay? So, input lang natin dito. So, 18.2. Equate natin sa 1.2 times yung dead load natin, which is, nakalagay sa problem ay 6, including its beam weight, plus 1.6, tapos itatimes natin sa service live load. Okay? Yan. So, para makuha natin yung live load, so, equate lang natin to sa 1.2 times 6 plus 1.6 times yung ating service live load. Yan. So, dito makakuha tayo ng, check natin, 6.876. 6.876 kilonewton per meter. Okay, so verify natin. No? Check natin. Pag 1.2 times 6 plus 1.6 times 6.876, tingnan natin kung lalabas yung 80. Ayan, 18.2. Dito nag-round up lang tayo kaya medyo may discrepancy. Ano? Okay, so for number 3, ito yung sagot natin. Ayan. So that's it for this problem. Okay, so for our last problem sa dalawang layer or 2 or more layers, discuss natin 'to, no? So ito yung given sa mga beam o sa ating beam pala. So beam width na 300. Then tension steel bars daw natin ay 825 equally placed in 2 layers. So we have here the effective depth ng entire reinforcement T, which is 512.5. So sige, drawing natin yung bakal, ano? Yan. Yan natin ng yan. So drawing lang natin, class. Okay, so ito yung ating gagawin. Bigyan natin ng no? So sa centroid daw, mula dito hanggang dun, ito daw ay 512.5. And then yung centroid distance or effective depth to centroid of outer layer ng reinforcement, which is dito. So ito daw ay 537.5. Yan. Given here yung concrete strength natin na 42 megapascals, then 415 megapascals in Fy. So determine the location of the neutral axis of the section. So for this problem, ang gagawin natin, kuhanin muna natin yung C natin. No? So kung hindi pa rin kayo sanay, you can draw a diagram here. Ako kasi kahit din ako mag-drawing ng diagram kasi sanay na ako na mag-compute. Ngayon for beginners and yung mga nagsisimula pa lang, I suggest sauluhin nyo yung diagram or drawing nyo yung diagram para madali nyo siyang masolve. Okay, so ito yung ating tension natin, then nandito yung ito yung compression natin. And then this is your D minus A over 2. Okay? Ayan. Tapos for strain,
Ganito yung gagawin natin, no? So, yung strain natin manggagaling dito, ano, dapat dito. So, ganito dapat, no? Yan. So, this is 0.003. Then, ito yung ating epsilon sub s. Then, ito yung, hindi mali. Epsilon sub t, ito yung epsilon sub s natin. Okay, so this is your value of c. Then, dito yung d sub t minus c natin. And then, this is your a. So, take note, ito yung magkatapat, ano? Ayan. So, pagka na-drawing nyo na yan, ito guys, recommended ko to kung nakakalimutan nyo yung formulas, ano? At least dapat matodrawing nyo itong mga diagrams na to. Ito yung ating stress diagram. And ito yung ating strain diagram. Sulat natin dito yung solution. So, assume Fs ay equals sa Fy. Okay? So, C equals T ulit. So, 0.85 F prime of C. AB. Then AS Fy. So, for our F prime of C, so 0.85 times sa 42. So, double check nyo lagi kasi kakamali dyan. Minsan 28 na papalagay. Then, yung B natin ay 300. Unknown si A. Then, AS ay 8 pi over 4 times 25 squared. Then, Fy natin ay 415 megapascals. Okay? So, dito makuha natin yung value ng A. Then, check natin dito. Okay, so 8 pi over 4 times sa 25 squared. So, ito class, i-store ko muna siya sa A kasi magagamit pa natin later. Ano? So, AS times Fy, divide natin siya sa 0.85 times sa 42, times natin sa 300. Ayan, so we have here 152.166. Check natin ha. And ASFY divided by 0.85 times FC prime or F prime of C na 42, then 300. So we have here 152.1663. And then for beta sub 1, since 42 yung ating given here, so yung ating beta sub 1 ay gagamitan nyo ng formula. Ano? Yan. So ganyan dapat yung magiging formula natin. Ngayon, pwede naman natin siyang i-calculator technique na lang. Ano? Pero before that, store ko to sa B. Ano? So, tatandaan nyo, ito ay nakastore sa A. And ito ay nakastore sa B. Okay? Punta tayo sa stat mode 32 para makompute natin yung beta sub 1. So, 28. Then, dito ay 56. And then, lagay natin dito class yung 0.85 and 0.65. Then, to get the value of beta sub 1, pag 42 yung ating F prime of C, so dito makukuha natin yung 0.75. Okay? So, ito ay 0.75. Okay, so to get the value of C, so A over beta sub 1, so 152.166, divide natin siya class na 0.75. Yan. So, yung nakastore natin sa B, divide ko lang siya ng 0.75, which is yung beta sub 1 natin. Makukuha nyo yung 202.888. Okay, so next is to determine the value of Cmax. Check natin. So, we have here 3 over 8, D sub T. So, 3 over 8, times natin siya sa 537.5
check natin yung ating Cmax. So, 3/8, times natin siya sa 537.5. Yan. So, meron tayong 201.5625. 5625. Okay, so since yung C natin ay greater than Cmax, therefore, yung phi is not equal to 0.9. Bakit? Kasi hindi siya tension controlled. Okay? Answer. Ayan, so hindi siya tension controlled section. Therefore, you need to calculate the value of Fs para ma-check natin kung siya ba ay nag-yield ba yung bakal dun sa centroid ng reinforcement natin or nag-yield ba yung stress dito sa centroid ng reinforcement and yung epsilon sub t mamaya no, para ma-check natin yung value ng phi. So, Fs ay equals sa 600 times T minus C over C. So, substitute lang natin. Yung C natin na kanina ay yung 202.888. Ano? Store ko to sa C. So, 600, ita times natin sa T, which is 512.5. Bawas natin yung nakastore sa C, which is yung ating value ng C, yung neutral axis, ano. So, we have here Fs na 915.6145. So, since this is greater than Fy, therefore, correct yung assumption natin na Fs ay equal Fy ang gagamitin kasi mas malaki na siya sa Fy, okay? Kasi maximum natin ay Fy pag dito sa ultimate strength design. Now, to determine the answer sa letter A, the location of neutral axis of the section, syempre ang sagot natin dyan is itong sagot dito. Now, hindi natin yan masasagutan agad or di natin makukuha agad yung answer na yan kung mali yung assumption natin. Kasi you have to recalculate the value of C. Kasi yun yung magiging sagot, no? Upon recalculation, doon nyo pa makukuha yung true value ng. Kasi dito nag-estimate tayo or nag-assume tayo na Fs ay equal sa Fy. Now, pag nakuha nyo na yung Fs, we can now check yung kanyang value. Alam na natin na siya ay nag-yield, ano? Mas malakas siya dun sa Fy or mas mataas siya sa Fy. So, ito yung naka-megapascals, ano? Now, the next thing to do is itong pag-compute ng epsilon sub t, wherein ang formula niya ay 0.003 times d sub t minus c over c. So, take note, d sub t ang gagamitin natin. Ganyan ang ginagawa pag 2 or more layers. Okay? Hindi siya katulad nung kanina na 1 layer lang, kaya same lang sa d. Yan. Ito kasing, dalawang layer yung ginawa natin. So, 0.003 times yung ating d sub t na check natin yung value. 537.5. Bawas natin yung C natin kanina na 202. So, kopyahin ko lang to class. Then, divide natin siya by 202.888. So, dito makukuha natin yung sagot natin for epsilon. 0.003 times sa 537.5. Bawas natin yung nakastore sa C. And over, mali pala, ito yung C. And then, calc natin para ma-verify. So, ito yan, 202.888. So, 0.0049 0.004948
Yan yung ating epsilon sub t. Now, sa letter B kasi, ang tinatanong ay ano daw value ng strength reduction factor natin na phi for flexure in accordance with 2015 NSCP na provision natin, no? So, to determine the phi, so by formula, yung 0.65 yan, no? Plus 0.25. Yan. Kung hindi nyo sa ulo to, pwede sa calculator technique na lang. Actually, hindi ko na nga to sinasa ulo eh. Yan ay lang, kumbaga ay kaya na sa calculator, So, gawin na lang natin, store ko na lang to sa T. Then, punta ako sa stat. Lagay lang natin dito yung mga input. Ang input natin dito sa X at saka sa Y, pagka-calculator technique, lagay natin. Pag-calculator technique, mode 3.2. So, yung ating X, yun yung strain. Then, yung Y natin is yung ating P. So, kapag Fy over ES, ang ating strength reduction factor ay 0.65. Pag 0.005, 0.9. Since nasa transition tayo, kailangan natin kuhanin yung ganito, So, to get the value of phi, kukunin natin to. Then, kukunin natin yung y hat. Yan. So, dito ay, lagay lang natin, no? Fy over ES. So, 414. Check natin kung 414 nga. So, dito ay, 415 pala dito. So, this is 415. Divided by 200,000, Then, dito ay 0.005. Lagay lang natin dito, input nyo lang dito, 0.65, and then, we have here 0.9. Yan. Tapos, lagay nyo lang dito yung strain natin. So, ito yung, yan. Ta-times ko yan sa, hindi pala, times. Naka-y hat to dapat, no? Yan. Dapat siya ay ganito, naka-y hat. Yan. So, lalabas dito 0.8955. So, walang unit yung ating strength reduction factor. So, ito na yung sagot natin for letter B. No? So, yung kanina, ito pala yung letter A. Ito yung letter A. Then for letter C, determine the design flexural strength of the section in kilonewton meter. So, lang yan. Kuha na lang kayo ng MN and times na lang natin siya sa So, ASFY, times na lang natin sa strength reduction factor mamaya. So, for our MN, AS natin ay 8 pi over 4 times sa 25 squared. FY natin na yield, diba? So, 415. Then, din natin ay 512.5 minus sa A natin, which is itong 152.116 na na-compute natin kanina. Okay? Then, ito dapat naka-over 2 yan. Then, times natin sa 10 to the negative 6 or divide nyo sa 1 million. Same lang yun, na. Okay, so, store ko to sa F na lang. So, 0 po, ito pala, So, yung naka-store natin sa A, ita-times natin siya sa FY 415, then times natin sa D, which is 512.5, bawasan natin nung naka-store sa B, which is yung ating 152.166, divided by 2. Then, divide natin sa 1 times 10 to the 6. So, calculate natin para ma-verify. So, ito yung ating
A times pi over 4 times 25 squared. Then ito yung ating, yan. So makukuha nyo yung 711.229. 711.22. Verify natin yung A. Ito yung na-store natin kanina sa A. Ito yun, 3926.99. Okay, so to get the value of design flexural strength, PMN, so yung ating value na to, 0.8955, ita-times ko lang yan dun sa value ng nakuha natin na MN. Itong MN na to, So, yan. So, for our VMN, makukuha nyo yung value dito ng 0.8955 times yung sagot natin. Hindi pala to. Wait. Yan. Na-times natin to sa 0.8955. Yan. So, we have here 636.906, kilonewton meter. So, yan yung sagot natin for this type of problem. Yan. So, that's it for singly reinforced beam na 1 layer and 2 layers. Ayan. So, see you sa next video natin.